kayong nasa PhilHealth ay hinihintay lang ng ibahagi sa kanila yung pera. Parang kay Hontivirus dati na pinamigay ang ilang bilyon ba yun. Alam niyo po, kung talagang may sobrang pera, dapat in-expand yung ating from 30%, gawin ng 100% o 70%. Para 30% na lang yung babayaran ng mga mahihirap. Hindi naman ganun eh. Balita ko tanggal na din budget ng Porpis. Hindi naman, may Porpis pa rin. Hanggang kailan tayo magtitiis sa admin na to? Hindi naman po tayo nagtitiis na walang ginagawa eh. May ginagawa naman po tayo. Subukan nyo rin pong may gawin. Kasi ako, solve na ako sa ginagawa ko. May manawagan na mag-rally doon. Nakikirally ako. Yun po yung sa akin eh. Di po, tapos nagdi-discuss po ako dito sa araw-araw na pagbablog. Hindi po ako tumitigil. Hanggang kailan tayo magtitiis sa admin na to? Parang ano po yan eh, long-term na laban. Long-term po na labanan. Wala rin eh. Ang gusto natin, awatin mo yung pinsan mo. Gawin mo ang lahat ng power mo. Explanation daw kaya hindi ginagalaw ang 600 billion sa PhilHealth dahil kinocompute nila paano kung magkasakit lahat ng miyembro. Para sa lahat, merong makukuha pati mga dependents. Yun po yun. 2 years dapat. Ganun po talaga yung mga insurance. Iisipin nyo po yan lagi. May kwenta po yan eh. Kaya po, kung isasama po yan, tsaka yung ibang pagkakautang pa ng PhilHealth sa mga ospital, at mga benepisyo ng miyembro, maling-mali po na mamigay pa ng pera. Boss Bats, budol talaga yan si Aimee. Kung hindi ba naman budol yan, hindi niya ba alam yung kapatid niya? Kung anong ginagawa sa buhay? Kung ano yung kakayahan ng kapatid niya? Alam niya hindi siya mananalo pag siya takbo eh. Kaya kapatid niya yung ano niya eh. Ang problema sa Porpis, 6 months bago makatanggap, ang tagal din. Walang delikadesa sila, boss. Correct. And ako sa tingin ko hindi ganun eh. Ang sitwasyon ganito eh. Ano ngayon? Parang si Tatay Digong, maraming namamatay na mga drug lord, mga ano ngayon? 'Di ba? Ganun yung attitude ni Tatay Digong. War on drugs yan eh. Natural. Magagawa ba kayo mga kriminal? Then, kaya lang, maganda yung kay Tatay Digong. Ang kanyang binabalatuba, mga kalaban ng taong bayan. Ito po, taong bayan yung binabalatuba eh. Pwede ba hindi na mag-contribute sa PhilHealth? Hindi naman po pwedeng hindi ka mag-contribute. Yan din po dahilan kung bakit bumagsak ang CAP dahil nagsabay-sabay ang claim ng mga pa-insured na sa kanilang education plans. Correct. Di ba? Kung sabay-sabay kayong, imagine niyo, naghuhulog kayo, maganda po yung CAP na yan. Magandang halimbawa yan ng dapat naka-insured, may pera dyan. Kasi lahat nung uso pa yan nung bago pa lang ako nagpapamilya eh. Kaya lang, dahil yung mga magulang ko, yung sila, mahirap lang kami, mga manggagawa lang nanay ko, di ba? Tapos, anuhan ng ahente ng insurance, yung hulog ng hulog, tapos wala rin nahita. Negative po ang tingin ko sa insurance eh. Sabi kaya ang isip ko noon, kahit nung nagsisimula kami ng misis ko, walang-wala. Sabi ko, bakit tayo kukuha ng CAP? Hindi, ang katwiran kasi ng CAP, di ba? Ngayon mo na hulugan yung anak mo para pag sa koleyo na siya, di ba? Pag nagkoleyo, libre na yung ganun. Kinausap ako na ahente. Ang mahal po ng ihuhulog mo maghuhulog ka. Sabi ko nga sa ahente, nagsisimula pa lang kaming pamilya eh. Kasi kinukwenta, ang pantakam nila dyan, mas bata yung ipapasok mo, mas maliit yung hulog.
Sabi ko, hindi namin kailangang magpaaral ngayon ng kolehiyo. Bago pa lang kami nagtatrabaho, may hinuhulugan kaming bahay. Priority, priority muna. Kakukuha lang namin ng pag-ibig, eh. Sasabayan ko na kagad. Kaya nga baby pa lang 'to, eh, 'di ba? Kaya siya baby pa lang, tutugunan muna namin yung mga pam-baby niyang ano, diaper, gatas. Yun muna ang priority namin para sa bata. Sinabi ko sa kanya. Kasi sinabi niya, eh, ano mangyayari? Eh di libre na po tuition pagka kayo'y nagpaaral sa kolehiyo. Ah, bakit naman ako maghuhulog ngayon ng pampaaral ko sa kolehiyo? Eh kapos na nga kami. Di unahin ko na itong bahay hulugan, pag-ibig, at saka itong sa anak ko na pambili ng diaper, etc. Yun po yun eh. Kita nyo, bumagsak. Ang dami pong hindi nakaklaim. Wala na. Ano magagawa? Nag-college ka, kaklase ko, walang nakuha. Teacher naman, mama niya nun. Tama ka, Boss Baz. Ako, hindi ako naniniwala sa insurance na yan. Ako na lang ang mag-save sa bangko. Yung Cap 2, anak ng nakakap, tapos walang nakuha kahit 5 duling, 5 duling, Boss Baz, may habol pa roon. Aba, hindi ko po alam. Kung ako yan, kahit mag-camping na ako sa venue, mabantayan ko lang nang di makalusot yung mga baboy na bumababoy sa pera natin. Nonsense ang retired general, PNP at AP kung walang active. Yan maling-mali ka diyan, gwapo-gwapito, no? Maling-mali. Yung pananaw na ganyan, diyan napahamak sa hirap eh. Kala niya walang say yung mga retired. Hindi po totoo na walang say yung mga retired sa kanilang mga active member ngayon. Grabe ang deduction sa PhilHealth, Sir, DepEd nasa 1.3 monthly. Tapos ganun yung ginagawa. Correct. Dapat nga kung may sobra talagang pera, bakit kukunin ninyo at pamimigay sa ayuda? Dapat kung may sobrang, bawasan nyo premium. Or expand din nyo yung benefits. Grabe ng deduction. Si Bangag nga wala pang nahuli na smuggler hanggang ngayon. Tang inumin talaga. Nakakahuli ng mga smuggled. Sino po yung nahuli na smuggler dyan sa isda? Pag nahawakan na ng Marcos administration ng 6.2 trillion peso, delikado na, baka matulad sa Maharlika Fund. Anti ko nakahulog ng marami, wala nakuha sa CAP. January 13, sabi ni Katunying, totoo po ba ito yung rally ng INC? Alam niyo po si Katunying, INC. Ako po hindi. Kaya, mas malamang, mas tama si Katunying kaysa kung ako po mag-announce. Clueless po kami kung kailan yung INC. May mga nagpapadala po sa akin na pinag-uusapan na nila, INC sila. Marami po nagme-message sa akin eh. Boss Buds, INC po ako. Pinag-usapan na po namin dito sa lokal yung rally. Totoo po pala talaga. Yun lang ang matitiyak ko sa inyo na totoo yung rally. Huwag po kayo maniwala dyan sa mga vlogger ni BBM, pati yung Net25. Pati Net25 pinagdududahan. Eh Net25, INC yan. Guwapo, relax, wag mang lahat. Baka magulat ka, makalawa, kasama na sa rally ang AFP. Inshallah. Ground for impeachment pag pinirma ni BBM ang 2025 budget kasi sa PhilHealth at sa DepEd. Kahit ngayon po yung pagta-transfer kaya lang waste of money, effort, no? Wala. Mag-ano ka lang diyan. Sino pipirma na 1/3 na congressman? Sa tingin mo ba may 1/3 na congressman na pipirma? Wala. Lahat na lang na hindi dapat mangyari sa kaban ng bayan. Nangyari. Si Ateng, ngul-ngul lang ng ngul-ngul. Pang ilan na yan, wala man lang siyang na-prevent na ng pusa. Correct. Di ba? Boss Buds, wala pang date. Basta gabi-gabi may devotional prayer kami. Okay, tayo nyo ha. Kaya po,
Totoo po yan kasi mga iglesia po yung nagsasabi. Iglesia po yan Net 25. Mas marunong, ayan yung problema sa mga vlogger ni BBM eh. Mas marunong pa sila sa totoong miyembro ng iglesia eh. Alam nyo kasi yung ginagawa, ang dali pong may na talaga utak eh. May magko-comment sa section sa ano nila, sasabihin, iglesia po ako, wala pong usapan sa amin na may rally. O, kita nyo na, nanluloko lang talaga yan. Yung mga Net 25 ano na yan, maaaring kung sobrang pera, bakit di naisip gumawa ng program? Free annual medical check-up po for premium contributors. Bakit kailangan pa magkasakit at gagamitin ng PhilHealth? Pwede. Malaki ang duda ko na NPA state ang Kongreso ngayon. Hindi naman. Hindi ako naniniwala. Ginagamit lang, naggagamitan lang sila. Ginagamit ni Martin tong mga to. Para yung paggamit, kita nyo ngayon, nagsasalita ba si Martin? Sino yung nagsasalita? Si Grace po. Sino yung inaaway ng tao? Si Grace po. Sa tingin nyo, utak niya si Grace po? Binatuhan lang ng buto yan. O, tagubilin. Yung terminong tagubilin, sinabi ng angkor. Pwede pagbibintangan yun na inimbento lang nila. Hindi ako iglesia ni Cristo, pero hindi maglalakas loob. Ha? Isa lang naman yung naglakas loob na kontrahin yung may-ari ng ng broadcast network na kanyang pinaglilingkuran, di ba? Si Mike Abe sabay walkout. Si Mike Abe lang kasi wala siyang sense ng gratitude. Hindi lang gratitude, wala siyang sense period. Ano ba naman yung, di ba? Kung hindi mo matiis, huwag ka mag-walkout doon sa mismo programa mo. Pwede kang tumahimik, patapusin mo yung oras. After nun, mag-resign ka na maayos. Wala pa po akong nakita na ganun. Hindi pala kilala. Bit mo pinakikilala, Sherwin Lopez. Alam niyo po, ako, ang tip ko lang sa inyo, huwag niyong panoorin yung mga sinasabi niyo hindi kilalang vlogger. Kasi mas nakakainis po yun eh. Kasi tatawanan lang kayo na tatawanan, mga bugok po yung marami po silang bugok na vlogger. Kung Net 25 nagsabi, malaki ang posibilidad. Hindi ako naniniwala na malaki ang posibilidad. Boses TV page, kung ang nagbigay, ang galing po sa Net 25, hindi po malaki ang posibilidad. Sinabi na Net 25, ito ang tagubilin eh. Tagubilin po yun. Galing po sa kataas-taasan na yun. Hindi sila pwede magsabi na ito po ang tagubilin, di dapat tinanggal na yung anchor na yun. Tama ka, Boss Bats, may ibabang tagubilin ang pamamahala sa lahat ng lokal ng INC. Sagrado sa kanilang tagubilin sa mga kapatid nating INC. Ka sa saganang mamamayan, pinapakita nila ang vlogs ng paghahanda ng iba't ibang lugar. Kaya yung hanggang ngayon, naniniwala pa rin at nauuto na yung iglesia daw ay wala pang pahayag. Binobola nyo lang mga vloggers nyo. Napakasimple lang naman po. Net 25 maglalabas ng ganong statement na hindi galing sa INC.